Paano nga ba pumunta sa Bantayan Island if manggagaling ka pa lang starting Manila? Hi guys, it's Jay. Medyo matagal-tagal na nga rin yung last time na nakapag-upload tayo dito sa ating channel ng DIY Travel Guide. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano kayo pwedeng mag-commute from Manila going to Bantayan Island. So kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure na mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa mga next upload natin. At huwag mong kakalimutan tapusin tong video na to para magkaroon ka ng idea kung magkano ba yung gastos na pwede ninyong i-expect kapag ka magdi-DIY kayo papunta ng Bantayan Island. Let's go! Unang steps, syempre kailangan ninyong mag-book ng flights from Manila going to Cebu. May daily flights ang Cebu Pacific, AirAsia at Philippine Airlines papunta ng Cebu. Make sure lang kapag kukuha kayo ng flight tickets ninyo, kunin nyo yung pinakamaagang flights or at least 3 a.m. to 5 a.m. yung biyahe. Para pagdating nyo ng Cebu Airport, meron pa kayong time mag-travel papunta ng northern part. Yung flight ticket namin is nakuha namin via Cebu Pacific during piso sale. So yung rate namin per head ng round trip airfare is 2,320 pesos each lang. Kaya kapag medyo malayo pa naman yung biyahe ninyo, mag-abang-abang na kayo ng mga seat sale para makakuha kayo ng mga gantong promo ticket. Kasi ang original price niyan kapag ka naka-regular rate yan is nasa around 3,000 to 5,000 pesos per head ang round trip airfare ticket. Ngayon, kapag ka nakababa ka na sa Mactan International Airport, paano ka na nga ba pupunta ng Bantayan Island? Paglabas mo ng Mactan International Airport, meron ka kagad na 2 options. So first, pwede mong itry yung My Bus. Kung medyo nagtitipid ka, 50 pesos lang yung pamasahe doon papunta sa North Bus Terminal. If ever naman na nagmamadali ka at marami kang bagahe na dala, pwede kang mag-book ng Grab or kaya ng taxi sa labas ng airport. Tandaan nyo lang, ang first terminal na pupuntahan ninyo is sa Cebu North Bus Terminal. Katabi lang siya ng SM, yung open parking lang doon sa may labas. So nasa terminal na tayo. Magkano naman yung pamasahe at kung ilang oras yung biyahe natin? Pagdating sa North Bus Terminal, hanapin nyo yung Ceres Bus na may signage ng Hagnaya Port. So yung rate nun is nasa around 260 to 320 pesos ata. Depende siya kung adult, senior, or student kayo. Regarding naman sa biyahe, depende kasi kung anong oras kayo makakarating sa North Bus Terminal. Sa case namin, dumating kami mga around 5:30 a.m. ata kami dumating noon or around 6 a.m. So yung biyahe namin is medyo mabilis. So mga 3.5 hours lang ata. Nandoon na kami sa may Hagnaya Port. Bali, pagbaba ninyo sa may Hagnaya Port, diretso kayo dun sa may ticketing booth. Pwede kayong mamili doon kung super shuttle or kaya island shipping. Ang ferry ticket nila last time is 390 to 430 pesos. Depende ulit yon kung senior, adult, or student ka. Bali, 1.5 oras din yung biyahe namin sa ferry from Hagnaya Port to Santa Fe Port. Pagdating nyo naman ng Santa Fe Port, pwede na kayong tricycle papunta sa accommodation nyo. Usually, kapag malapit lang naman yung accommodation ninyo sa Santa Fe Port or within Santa Fe lang naman, ang standard rate nila sa tricycle is 30 pesos each. Size ng group namin, yung resort na binook namin is kasama na yung port transfer papunta ng hotel, vice versa na yon. So, sinundo na lang kami dun sa may open parking ng Santa Fe. Ito na nga yung total na nagastos namin sa pamasahe namin vice versa sa Bantayan Island.
starting Manila. So ito na yung breakdown kapag magko-commute kayo. So ang cost niya is around 3,780 pesos. Ito nakadepende to kung anong mode of transportation yung gagawin ninyo. Kung magbabas ba kayo or mag-grab. And syempre kung mag-grab naman kayo, kung ilan kayo maghahati-hati. I hope nagustuhan niyo tong video na to. And ayun lang muna sa ngayon yung part 1 ng ating DIY travel guide kung paano nga ba kayo makakapunta ng Bantayan Island. So sa part 2 ko naman i-upload kung magkano nga ba yung nagastos natin sa accommodation and yung mga activities na ginawa natin. So more on tour highlights yung ipapakita natin sa part 2. So kung gusto nyo ma-notify sa part 2 ng ating Bantayan series, make sure na nakasubscribe kayo dito sa channel natin. At huwag niyong kalimutan mag-leave ng comment kung may mga tanong kayo at itatry natin sagutin yan lahat. Yun lang muna for today and see you on my next video. Bye! Weather ngayon, Kuya Kim. Hala, mababasa na.